dito na isang Samsung automatic washing machine. Isang ngayon po dun sa may-ari ay hindi daw po ito humaharga ng tubig. So tingnan po natin kung ano yung trouble niya. So yan po yung washing machine na dumating sa atin. Ayan, isang Samsung na Wobble washing machine, automatic washing machine. So pagka ganitong mga washing machine ang dumating sa atin, paano ba ang pinaka the best o pinaka mabilis na paraan para sa pag-troubleshooting natin, para kung halimbawa man ito ay sikapin natin ay makuha natin yung pinaka shortcut, sabi nga, na pag-troubleshooting. At para sa ganon, bago natin to kuhanin doon sa may-ari o kung ilalabas natin o gagawin natin, ay malaman agad natin kung ano yung problema at masabi na agad natin doon sa minamahal nating customer. Kaya ang ating gagawin ay ituturo ko sa inyo kung paano yung pinakamabilis na paraan ng pag-troubleshooting. Dahil dito sa ating gagawing pag-troubleshooting, ito ay shortcut na paraan to para malaman agad natin kung ano ang problema ng washing machine. Gaya ng sinabi ng may-ari, ito daw ay hindi kumakarga ang tubig. So ating tingnan. Pero bago natin tingnan niya, kagaya ng aking mga sinasabi, bago tayo magbukas ng washing machine, maingay itong aming lugar kasi tabindaan. Hindi lawang washing machine, kung ano pa mang appliances na ginagawa ko ay nakagawian ko na. Yung bago ko ito buksan ay nagkakaroon muna ako ng visual inspection. So mag visual inspection muna tayo para bago natin ito galawin. Ayan, ito yung loob niya. Ayan, maganda pa, makinis pa yung loob niya. Ito yung kanyang detergent, marami pang sabong natira. So titingnan pa natin doon sa ibang parts. So ang una po nating gagawin ay bubuksan natin tong likod na to para makita natin kung ano yung status ng kanyang likod. Baka mamaya ay medyo sunog pala yung motor, tapos bigla nating ipa-plug, ay di madidisgrasya pa tayo dyan. So kinakailangan, bago natin buksan, ay kinakailangan muna natin yung tinatawag na visual check. Napakahalaga po ng mag-visual check tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, lalo na itong ating mga ginagawa ay may kinalaman sa electrical. Kaya kailangan medyo maingat tayo. Yan nga po, nabuksan natin. So ang gagawin natin to ay ititiwarik natin. Yan, naglagay po ako ng patungan para hindi magasgas yung balat nitong ating ginagawang washing machine, para magkaroon tayo ng proteksyon na hindi siya magasgas. Nakita natin medyo madumi. So ang gagawin lang natin dito ay iangat lang natin itong takip. Yan, iangat lang natin ganyan yan. At yan ay bubukas na. Ayan. So ayan, nakita natin yung ilalim. So yan po yung ilalim. Nakita natin na maganda pa, bago pa tong washing machine na to. Titingnan natin yung mga wirings niya. Ayan. Ayan, baka mamaya may ingat-ingat ng daga. Ayan, ayan. Pagkatapos yung kanyang motor, baka mamaya sunog na pala. May ating basta ba yan? Basta di papanda rin. Ayan. So ibig sabihin, magaganda mga pyesa nito, bago pa to, itong washing machine na to. So pagkatapos nga po nating ma-inspection, dyan natin ngayon yan titestingin. So matapos nating inspeksyonan at wala naman tayo nakitang pangit dun sa likod ng motor niya, nakita natin maganda yung mga electrical niya, yung motor bago pa wala pang tama. So ibig sabihin pwede na tayong mag-testing nito. At ito na nga yung pinaka the best para malaman agad natin kung paano tayo mag-troubleshoot at malaman natin kung ano yung sira agad nung washing machine. Hindi na tayo mahirapan pang mag-check ng isa-isa. Dito muna tayo sa pinaka-shortcut na paraan para malaman agad natin kung ano ang problema ng washing machine. So ito, i-plug natin yung plug nya. Dahil na-inspection naman natin pwede natin itong i-plug. So yan, naka-plug na siya. Ang una nating gagawin dito ay
i-on natin. Ito. So, yan. Yun na, ang una natin gagawin ay i-on natin yung washing machine. O, yan. Okay. Nakita na, gumana na. Ang una nating gagawin dyan ay pipindutin natin tong spin. Yung spin niya, yan. Yung spin niya, yan. Oh. So, i-on natin yung spin. Yan. Pagkatapos, saka natin i-start. Yan. So, aantayin natin. Titingnan natin kung gagana siya. Ayan. So, hintay lang tayo ng mga ilang sandali. So, yan nga po. Pagkatapos nga po ng halos 3 minuto nating paghihintay, nakita natin na hindi siya umandar. Yan. So, ibig sabihin, may problemang iba ang washing machine nito. Kaya to hindi nagkakarga ng tubig. Dahil kung ang naging, siyempre, meron agad tayong idea rito eh. Baka yung water inlet niya. Pero dahil nga sa yung shortcut method ang ginawa natin, ay nakita natin na hindi lang pala water inlet, kundi ayaw niyang umandar. Ayaw umandar dahil pag ito po ang ating unang ginawa, itong in-spin natin, ay kung yan po ay walang problema, antimano, aandar po yan o kaya magkakaroon siya ng pag-andar na mahina o mamatay o magkakaroon siya ng ano rito, lalabas siyang error. Pero dito wala tayong nakitang error, kaya lang ang problema, ayaw namang umandar ng motor na to. So yan po yung pinakamabilis na paraan para sa pag-troubleshoot ng mga ganitong washing machine. Para makita mo kagad kung ano yung trouble, antimano, yun muna ang ating pipindutin. Yung spin na yon, at pagkatapos saka natin i-on, gaya ng ating pinakita kanina, para makita natin kung ano yung kabuang problema niya. Dahil kung halimbawang ang motor na yan ay buo, walang problema yan, sa control board niya ay aandar yan kahit pa paano, no? Pero dito sa klase ng ginawa natin, ang aking mapapansin dito, ang aking suspetsa dito, may problema to tong board na to. So, yun po yung ating So, yan lang muna ang ating may tutulong sa inyo, ating tutorial ngayon. At marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. At sundan niyo po ako para sa aking mga iba-vlog pa. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at pindutin yung notification bell para sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat po.